Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para sa isang malalimang pagsusuri. Ang pag-uusapan natin, galing sa material na binigay mo, partikular yung mga sipi mula sa unseen to unstoppable. Oo, at ang focus natin ngayon itong konsepto ng pamumuno na hindi lang daw nakikita sa labas, sa posisyon o resulta, mas malalim Yung vision ba na tinatawag? Yung pananaw na mas malawak. Tama, yan yun. Alamin natin, based dito sa material, bakit daw yung pagkakaroon ng kakaibang perspektibo, yung kakayahang makita yung hindi agad nakikita, tulad ng purpose, possibilities, bakit daw yun yung naghihiwalay sa mga leader na, alam mo yun, nakaka-inspire talaga. Lalo na siguro ngayon, no? Ang gulo ng mundo, ang bilis ng pagbabago. Parang kailangan talaga ng may malinaw na direksyon. Sakto, yan ang sinasabi rito. Kasi kung walang ganung pananaw, madaling matangay lang ng agos. At sigurado ako na itanong mo na rin sa sarili mo to. Bakit kaya may mga taong parang laging nauuna? Yung parang alam nila kung saan pupunta, habang yung iba parang laging naghahabol lang. Oo, at sabi nga dito, hindi lang daw yan dalang mas matalino sila o mas swerte. Ang susi raw talaga itong vision na to. So tara, simulan na nating himayin. Sige, game. Saan ba nagsisimula to? Sabi mo nga, hindi sa posisyon. Oo, hindi raw sa titulo, ang pundasyon daw talaga. Yung perspektibo mo, yung paano mo tinitingnan ng mundo, yung mga problema, pati na yung mga solusyon. Doon daw naguugat lahat, sa paningin mo. May punto. Kasi kung limitado yung tingin mo, limitado rin yung gagawin mo, di ba? Exactly. Kaya nga sinasabi dito, yung isa sa pinakamalaking banta raw sa isang leader, hindi yung failure kundi yung conformity. Yung pagsabay lang sa uso o sa ginagawa ng lahat? Yun nga, yung basta susunod ka na lang kasi yun ang nakasanayan, yun ang safe. Kaso pag ganun, para mo na ring sinabi na hanggang dito na lang tayo. Yung pagtingin lang sa nakaraan, nililimitahan yung pwedeng mangyari mayon. Parang ikaw na mismo naglagay ng pader. Tama ka dyan. At eto pa, yung vision daw, hindi siya parang bolang kristal na huhulaan mo yung future. Hindi pala panghula? Hindi raw. Mas siya, mas aktibo. Eto daw yung kakayahang makita mo yung oportunidad kahit sa gitna ng gulo o problema. At hindi lang makita, kundi gumawa ng paraan para mahubog yung hinaharap based dun sa nakikita mo. So, hindi passive. Proactive. Oo, proactive. Paghubog, hindi paghihintay lang. Okay. Ngayon, nabanggit din dito yung dalawang klase ng lente raw na ginagamit natin sa pagtingin. Takot at pananampalataya. Paano daw to gumagana? Maganda yung analogy dito Yung takot daw para siyang hamog, makapal. Pinapalaki yung mga problema, yung sana opportunity nagiging banta na sa paningin mo. Kaya ang tendency, react ka lang ng react. Nagiging defensive. Gets ko, parang laging aligaga. Yung pananampalataya ano naman daw? Yung pananampalataya naman, parang pampalinaw na lente. Yung nag-focus, pinapakita niya yung mga posibilidad na hindi nakikita nung lente ng takot. So parang night vision goggles? Nakikita mo kahit madilim? Pwede. At ito yung nagbibigay ng tapang para, alam mo yun, humakbang ka. Kahit hindi pa kompleto yung detalye, kahit may uncertainty pa rin. May example ba nito sa material? Meron. Yung classic example nung 12 espiya sa Lumang Tipan sa Aklat ng Mga Bilang. Naalala mo yun? Oo, yung pinadala ni Moises para tingnan yung lupang pangako. Yun nga, ang crucial dito, lahat sila pare-pareho yung nakita nilang facts. Objective data, kumbaga. Ano yung mga yun? Mayabong na lupain. Oo, mayabong na lupain, tapos may mga higanteng tao raw sa matitibay na syudad. Pareho nilang nakita yan. Walang question doon. Pero, yung interpretation, doon nagkatalo. Yung 10, ang ginamit na lente, takot. Ang sabi nila, nako parang tipaklong lang kayo kumpara sa kanila. At ganun din tingin nila sa atin. Grabe. Na-internalize agad nila yung tipaklong image. Pansinin mo yun, no? Yung sarili nilang paningin sa sarili, tipaklong kami, yun yung nagkulay sa buong report nila. Nauna yung self-image bago yung external reality. Wow. Okay. Sina Joshua at Caleb,
Yung dalawa. Sila naman, ibang lente, pananampalataya. Nakita rin nila yung mga higante, yung mga pader, pero ang sabi nila, okay lang yan, kasama natin ang Panginoon, huwag matakot. So hindi sila nag-deny sa problema? Hindi. Nakita nila yung problema, yung mga higante, pero tiningnan nila yun sa konteksto ng mas malaking katotohanan, yung pangako at presensya ng Diyos. Kaya hindi ito denial of reality, kundi paglalagay ng reality sa ilalim ng mas mataas na truth. Naka-powerful niyan. At dito na nga pumapasok yung sinasabi tungkol sa self-image, yung pananaw natin sa sarili. Diretso pala epekto nun sa pagharap sa challenges. Sobra, kitang-kita dun sa 10 espiya. Dahil tingin nila sa sarili ay maliit, naging maliit din yung kakayahan nilang harapin yung hamon. Takot agad. Meron pa bang ibang example dito? Meron pa, si David, nung laban niya kay Goliath. Classic din yan. Oho, isipin mo, buong army ng Israel, pati si King Saul, ang nakikita lang nila, isang 9-footer na problema, isang dambuhalang kalaban. Resulta, takot sila. 40 araw silang paralisado. Pero si David iba ang dating eh. Ibang nakita niya. Hindi lang siya basta nakakita ng malaking tao. Ang sabi niya, sino ba tong Filisteo na ito na hindi tuli para hamakin ang ukbo ng buhay na Diyos? Teka, may theology agad. Hindi lang military problem. Yun nga para sa kanya hindi lang ito physical battle. Issue ito ng karangalan ng Diyos niya. Mas malalim yung ugat ng problema para sa kanya. Bakit kaya ganun tingin niya? Anong pinagkakaiba niya? Dahil daw sa self-image niya. Hindi lang siya, pastol ako. Ang pagkakakilala niya sa sarili, nakaugat sa relasyon niya sa Diyos. Ako'y katuwang sa tipan ng Diyos na buhay. Siya yung nagligtas sa akin sa leon, sa oso noon. Kayang-kaya niya to. So yung identity niya muna bago yung strategy. Parang ganon. Yung identity niya ang nagbigay sa kanya ng ibang lente para tingnan yung higante. Nakita niya yung hamon bilang oportunidad para sa Diyos. Grabe yung connection ng identity sa perception. Okay, klaro yan. May kasunod pa to, di ba? Yung pagtingin naman daw gamit ang pangako, hindi yung limitasyon. Oo, konektado pa rin yan. Ang example naman dito, si Abraham. Ang ama ng pananampalataya. Siya nga. Tingnan mo yung facts ng buhay niya. Matanda na, asawa niya baog. Yun yung reality, yung limitasyon nila. Pero may pangako. Meron, pangako ng Diyos. Magiging ama siya ng maraming bansa. Imagine mo yung gap nung reality at nung promise. At nag-struggle din siya dun, di ba? Yung kay Hagar at Ishmael. Oo, sinubukan niyang gawan ng paraan, sariling diskarte. Kaso, nagdulot lang ng gulo na hanggang ngayon may epekto pa rin. So ano yung aral dun? Ang aral daw ayan dito sa material. Yung mga pangako ng Diyos, hindi lang daw suggestions, declarations daw yon ng future na gusto niyang mangyari. Parang final na. Parang ganon. Ang trabaho natin, hindi piliting mangyari yun sa sarili nating paraan o timeline. Ang trabaho natin, i-align yung kilos natin sa pangakong yun. Magtiwala sa proseso. Kailangan ng patience. Patience at trust. Mahirap yun minsan. Okay, lipat tayo dun sa 3 haligi ng visionary leadership. Ano yung una? Beyond wealth. Oo, kasi madalas, ang sukatan natin ng success, pera, kita, market share, normal yun. Pero sabi dito, para sa visionary leader, mas malawak dapat. Paano mas malawak? Ang tunay na sukat daw, impluwensya mo. Paano mo nabago yung buhay ng iba for the better? Tapos, epekto. Ano yung naging contribution mo sa mundo? At pangatlo, ligasya. Ano yung maiiwan mo na magtatagal, na makabuluhan, kahit wala ka na? May comparison pa nga kay Solomon at Barnabas? Oo, si Solomon sobrang yaman, sobrang talino, pero sa dulo, walang kabuluhan daw lahat. Si Barnabas naman, hindi kasing sikat, pero yung legacy niya, yung mga taong kinulungan niya, sina Pablo, si Mark, yung impact sa tao. Pero hindi naman ibig sabihin masama ang pera? Hindi. Klaro yon. Hindi ito anti-profit. Ang point lang, yung profit dapat resulta siya ng pagbibigay mo ng value at pagbuo ng legacy. Hindi siya yung end goal mismo.
Pag legacy ang habol mo, mas sustainable at meaningful daw yung resulta, pati na yung financial side. Okay. Pangalawang haligi, human-centered leadership. Pagtingin sa tao, hindi lang bilang resource. Tama, dito pumapasok yung empathy, yung ramdam mo yung pinagdadaanan ng iba, authenticity, totoo ka lang, saka yung relational insight, naiintindihan mo yung dynamics ng mga tao mo. Hindi lang daw to soft skills, ha? Hindi raw, pundasyon daw. Core skills, strategic advantage pangaraw. Kasi sabi nga, di mo mapamumunuan ng taong di mo nakikita. At di mo makikita kung di mo. Kung di mo minamahal o pinapahalagahan kahit sa anong level. Si Jesus daw ang model dito. Yung compassion niya, yung pagtingin niya kay Zaccheo beyond the label. Makes sense. Pangatlo, innovation with purpose. Hindi lang basta bago. Oo. Kasi minsan nag-i-innovate tayo dahil yun ang trend o dahil may bagong tech pero di malinaw yung bakit natin. Bakit ba natin to ginagawa? Para lang kumita o para manggulo? So dapat may mas malalim na purpose? Ganun nga. Pinagsasama daw dito yung creativity na galing daw sa Diyos, strategy, plano, at faith-aligned action, kilos na ayon sa paniniwala mo. Tulad ni Bezalel sa Exodus, yung gumawa ng tabernacle. Oo, binigyan siya ng skills para sa specific purpose na yon. Ang tanong daw dapat ng leader, hindi lang kaya ba natin, kundi dapat ba natin? Aligned ba to sa purpose natin? Ang goal, hindi lang market disruption, kundi pagbuo ng mas mabuting mundo. Okay, tatlong haligi yon. Ngayon, bakit daw urgent to? Bakit kailangan ng visionary leaders ngayon? Kasi nga daw, nasa panahon tayo ng grabe yung pagbabago, constant disruption, uncertainty, confusion, yung mga dating formula di na reliable. At delikado yung consensus thinking, yung sunod lang sa karamihan. Oo, kasi baka yung sinusunod mo papunta na pala sa bangin. Kailangan daw ng mga leader na may sariling conviction, may clear vision, na naka-anchor sa timeless principles. Parang anchor sa storm. Yun na nga, tulad daw ni na Lincoln, MLK, Mandela. Hindi lang sila nag-survive sa gulo, nag-thrive pa sila. Sila yung humubog ng kasaysayan. Yun daw ang kailangan ngayon. Pero syempre, hindi madali. May mga challenges. Ano yung una? Tyranny of the urgent. Ito yung pagkabisi natin sa mga pang-araw-araw na sunog na kailangang patayin. Sa sobrang focus sa urgent, nakakalimutan na natin yung important, yung long-term vision. Paano daw lalabanan to? Sabi dito, Mary Principle, yung tunad ni Maria na pinili yung mas mahalaga, makinig kay Jesus, kaysa kay Martha na busy sa urgent, pagkahanda. Kailangan daw ng intentional time for reflection. Disiplina talaga. Mahirap to, promise. Pangalawang hadlang, external resistance, yung mga kontra. Oo, yung mga ayaw ng pagbabago o yung hindi lang talaga makita yung vision mo. Tutol sila. Lunas, Nehemiah Principle. Yon, tulad ni Nehemia na tinuloy lang yung pagtayo ng pader kahit maraming kumukontra. Kailangan daw mas malakas yung bakit mo kaysa sa hindi nila. Clarity of purpose. Saka wisdom sa pakikipag-usap. Ito yung pangatlo, yung pinakamahirap siguro. Personal doubt, yung boses sa loob mo. Ito yung kalaban mo, sarili mo eh. Yung kaya ko ba to? Tama ba to? Solusyon, Moses Principle. Oo, nung nag-doubt si Moses sa sarili niya, ang sagot ng Diyos, hindi kaya mo yan, kundi ako ang kasama mo. Hindi self-confidence ang kailangan, kundi God-confidence. So ang focus wala sa iyo kundi sa Kanya. Parang ganun. Paalala na siya ang sapat, siya ang makapangyarihan, siya ang kasama mo. Yun daw ang panlaban sa duda. Kailangan ng constant alignment dito, hindi one-time fix. Totoo. Kaya nga papinta na tayo sa dulo, yung call to action. Hindi pwedeng hanggang kaalaman lang. Kailangan may gawa. May 5 frameworks pa nga na binigay, tools. Yung una, perspective map. Ang sitwasyon mo? Ano yung nakaraan? Lessons, God's faithfulness? Ano yung present? Reality, challenges, opportunities? Ano yung future? Promises, vision. Para makita mo yung buong picture, hindi lang yung problema ngayon. Para ma-reframe yung isip. Pangalawa, promise portfolio. Koleksyon mo ng mga pangako,
principles, past victories. Bubuklatin mo pag nanghihina ka o natatakot. Pampalakas ng loob. Parang spiritual first aid kit mo. Okay. Pangatlo, fear to faith framework. Steps to. Oo, identify the fear. Reframe it with truth, gamit yung portfolio mo or scripture. Then, act courageously kahit small step lang, para ma-break yung paralysis. Pang-apat, vision casting framework. Para ma-share yung vision. Yes, gamit yung model ni Nehemiah, state the shared reality, nakikita nyo ang kalagayan, offer a shared mission, halina't itayo. Share the divine anchor, sinabi ko ang kabutihan ng Diyos para makahikayat ng iba. At last, yung seeing differently covenant. Personal commitment. Parang ganon, isusulat mo yung pangako mo sa sarili na mamumuno ka with clarity, courage, and God's perspective. Personal reminder mo. Ang daming tools. Pero ang bottom line siguro, gamitin talaga. Yun na nga. Kasi ang buod ng lahat, yung leadership na nagtatagal, hindi galing sa posisyon o yaman. Galing sa pananaw, sa kakayahang makita yung unseen at kumilos base dun. Yun yung pagiging unstoppable. Hindi dahil sa sarili, kundi dahil naka-align ka sa mas mataas na perspective. At ang challenge nga, hindi lang matutunan kung paano makakita ng iba, kundi yung maging tao na laging nakakakita ng iba. Yung transformation mismo. Kaya ito ang iwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Kung hindi lang ito tungkol sa paano, kundi sa pagiging isang taong may ibang pananaw, ano kaya yung isang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon mismo? Base dito sa napag-usapan natin. Isang action step para simulang isabuhay ito sa pamumuno mo, sa buhay mo. Pag-isipan mo yan. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsisid sa kaalaman.